Posible umunong kasama si dating Congressman Zaldico sa mga sasampahan ng reklamo sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Saksi si Joseph Morong. Sinugod at kinalampag ng ilang grupo ang compound na ito sa Taguig, kung saan nag-oopisina ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tulong na yan! Mga kurakot! Tulong na yan! Mga kurakot! Tinangkapan nilang makapasok pero naharangan sila ng security. Iginigit ng grupo dito ngayon sa may harap ng ICI kung saan ginagawa yung mga pagdinig na walang i-cover up doon sa kanilang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects. Hindi tayo papayag na mga kontraktor lamang, na mga maliliit, na mga alam nating korap ang mananagot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? We respect the right of people to free speech. Iginigit din ng grupo na buksan sa publiko ang ginagawang investigasyon. Ayon sa ICI, bumubuo pa sila ng guidelines sa pagla-livestream ng kanilang mga pagdinig, pero tiyak nang hindi ipalalabas ang mga nakaraang testimonya. We're gathering evidence. We cannot show our evidence. Inilarawan ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ang nangyaring korupsyon sa pondo ng mga flood control projects. The project is sold down the line. Somebody up will sell the project and they select the engineer and they select the contractor. Everybody's happy. Paglilinaw ng ICI Ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan batay sa nakalap nilang ebidensya. Nasa preliminary investigation na ng Ombudsman ang mga inihaing ebidensya ng ICI kaugnay ng mga proyekto sa Oriental Mindoro, La Union at Davao Occidental. Inireklamo na rin ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa Amunay Ghost Project sa Oriental Mindoro. Sa ngayon, puro mga district engineer pa lamang ang nairerekomendang kasuhan. You think that we can indict or file an information against maybe congressmen, DPWH secretaries? Your question is premature, and we will make sure that our evidence is based on fair assessment. We will observe due process, and we will prosecute and not persecute. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may kakasuhan na sila sa Sandigan Bayan sa loob ng isang buwan at posibleng kasama raw dito si dating Congressman Zaldico. Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, baka mas maunang kasuhan sa korte ang mga inireklamo nila kaugnay ng ghost projects sa Bulacan, kabilang ang mga dating district engineer at ang mga diskaya. Sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Kanina ininspeksyon ng ICI at DILG ang detention facility sa Payatas, Quezon City kung saan ikukulong ang mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. May 100 na tulong selda ito ayon sa DILG, pero posibleng kulangin umano ito dahil lampas 400 ghost flood control projects ang iniimbestigahan. Kada isa, 10 na lang minimum. So ilan ang pwedeng gumamit ng facility dito? Eh kung 421 yan, times 10. Oh, kulang. Sa gitna ng kinakaharap na issue ng DPWH sa flood control projects, pumirma ng kasunduan ng kagawaran, Caritas Philippines ng CBCP, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT. Layo nitong palakasin ang citizen-led oversight system kung saan ang mga mamamayan, lokal na pamahalaan at simbahan ay magiging katuwang ng DPWH sa pagbabantay at pag-uulat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa buong bansa. Ilulunsad din ng DPWH ang isang portal kung saan nakalista lahat ng kanilang proyekto pati halaga ng mga ito, status at mga kontratista. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.